Ang kinakatakot kasi nitong baboy na ito, yung pangalan niya lumabas. Ang kinakatakot ng baboy na ito, ma-expose yung mga pagnanakaw ng party list nila. At ang kinakatakot ng biik na ito, yung amo niya na si Romualdez at saka si Yeda, sino yan? Yeda Romualdez. Putsang ina, mapatawag dyan at mabulatlat yung mga proyekto nila. Pati yung mga congressman dyan. Oo, yung mga congressman dyan na alam ni, siyempre kilala naman ni Marcoleta mga ngayon kung sino yung mga magnanakaw dyan. Once na may inimbita si Marcoleta dyan at hindi nagpunta, yari. Sigurado, mapapahiya. Ito si Asidre. Mayroon siyang sinasabi tungkol sa impeachment. Sabi niya, bakit daw kailangan mag Blue Ribbon Committee hearing? Bakit daw kailangan isabay sa impeachment yan? Importante yung impeachment. Importante bakit? Bakit importante? Hindi nyo pa nasasagot yun eh. Bakit mas importante yung impeachment kaysa sa flood control scandal? Ano lang ba naman ang pinag-uusapan natin sa impeachment? Halaga ng pera. Kung doon na lang natin pagbabasihan, trillion versus 70 million. 70 million man lang yun. Parehas pa rin na may value yan. Pero mas malaki yung value nito. So, sinong mas paprioritize mo? Yung mas malaking ninakaw, yung mas maliit na ninakaw, hindi natin sinasabi na nagnakaw si Inday, hindi rin natin sinasabi na hindi siya nagnakaw. Ang sinasabi natin dito, ito yung pinag-uusapan nating pera dito. Tapos dito, napakalaki ng pinag-uusapan nating pera, pero mas gusto nating unahin yung maliit. Ano yun? Hindi pwede yun. Dapat mas unahin natin yung malaki. Kasi yung malaki, yun yung talagang malaki ang naapekto sa buhay ng mga Pilipino. Manta kami, trillion na pera ng Pilipinas. Di ba pinapaliwanag ko sa inyo, mga bossing? Yang mga congressman, yang mga senador, yang mga taga-DPWH na yan, magnanakaw man lahat yan. Lahat yan nangungumisyon yan. Lahat yan nangingikbak yan. Kaya nga sinasabi ni Erice, lahat yan may allocables, lahat yan may insertions, at lahat yan kumikita sa mga proyekto. Ang naging problema kasi nitong panahon ni Bongbong Marcos, sobrang naging ganid sila. Bakit? Ang isang proyekto, ino-overprice nila ng at least 200 to 300%. Ang isang proyekto para yung sobrang budget, halimbawa, bigyan ko kayo ng halimbawa, yung tulay, ang halaga niyan, isang billion lang. I-blow up nila yan, i-overprice nila yan, gagawin nilang 3 billion. So yung 1 billion, mapupunta dun sa proyekto, magagawa yung proyekto, tapos yung other 2 billion, yun yung paghahati-hatian ng congressman, ng senador, ng mga taga-DPWH, at kung sino-sino pa. Pero tapos yung proyekto. Merong tulay. Substandard ba yung tulay? Pwedeng hindi. Kasi nga, ang budget talaga ng tulay na yun, bago nila patungan, meron ng mga studies yan, meron ng mga mga budgeting yan, materials, design. So, pag inano yan ng architect, ng engineer, ito yung tulay, ito yung design, ito ang gagastusin natin dito, 1 billion. Ang gagawin ng mga putangin ng congressman na yan at saka ng mga senador na yan, ang gagawin nila, at saka ng Malacanang, sige, patungan nyo yan ng 2 million, i-approve natin na budget para sa tulay na yan, 3 billion. So yung 1 billion mapupunta sa tulay. Substandard ba yung tulay? Hindi. Kasi yun talaga yung halaga niya 1 billion. Yung 2 billion paghahati-hatian nila. Alam nyo ba nangyari ngayon? In-overprice na nila yung isang proyekto. Putang ina, ginost pa nila. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman malilinis yung mga politiko na yan. Hindi naman magpupolitika yung mga yan. Hindi naman papasok sa sa politika yan kung wala silang mahihita dyan. Mga negosyante yung mga yan. Karamihan sa mga yan, mga mayayaman na. Bakit pa sila pumasok sa isang trabaho na mas mababa yung sweldo kaysa sa kinikita nila sa personal na pamumuhay nila? Kasi nga, mas malaki ang kikitain nila dyan nang hindi sila naglalabas ng puhunan. Walang puhunan. Ang puhunan lang nila, proyekto. Yun lang ang puhunan nila. Hindi pa sila mag-aabono doon. Gastos ang taong bayan, i-overprice nila para meron silang mga kickback. It happens and it's happening. Ang problema lang, masyadong ganid itong na ito. Pumapayag na nga tayo na kumikickback sila. Ginos project pa nila. Pati yung budget na 1 billion dun sa isang tulay, kinuha pa nila. So dati ang paghahati-hatian nila, 2 billion lang. Ngayon, ginawa na nilang 3 billion, putang ina, mga patay gutom, di ba? Okay man lang okay man lang sa atin na nagnanakaw sila Pero actually hindi yun okay, pero wala naman tayong magagawa, nakaupo sila Tapos yung sindikato sila So okay na sa amin yung basta ang importante, merong proyekto. Ang problema nagtusok lang ng 2 bakal tapos pinirmahan na tapos na yung proyekto Ang problema, ang daming namamatay sa bahay. Mga gago So yun ang importante, tama? Tinan niyo sasabihin nitong pigrolak na ito, si Asidre na pinalaki sa PIDS. Inwestiyon ni Tingog Party List Representative Jude Asidre ang pagbuo sa Senate Blue Ribbon Subcommittee.
Bukod sa posible raw matabunan ng impeachment ni VP Sara, binubuo pa ito ng mga dawit mismo sa eskandalo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ched Gatchalian. May pangamba ang ilang mababatas at grupo na baka magamit ang magiging mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa flood control scandal para matabunan ng impeachment trial ni VP Sara. Paano matabunan? Kung hindi ba naman kayo mga gago, dapat nga talaga hindi kayo nag-file ng impeachment. Bakit? Putsang ina, mahahamper yung... Tingnan mo, ang laki ng problema ng bayang Pilipinas. Imbis na sana yung 100% ng mga senador nakafocus sa pag-solve ng problema ng bayang Pilipinas pagdating sa pamumuhay natin. Magkakaroon pa ng impeachment. Mga walang hiya kayo. Mahahati. Wala na nga nagagawa itong mga senador. Hahatiin nyo pa yung kanilang atensyon. At mas gusto nilang mag-proceed ang impeachment. Kung sabihin na nga natin, ma-impeach si Inday Sara, aalwan ba buhay ng mga Pilipino? Magmumura ba ang bigas? Magmumura ba ang gas? Masolve ba lahat ng corruption sa Pilipinas? Hindi naman. Bakit? Kasi nga, ang corrupt si Romualdez at saka si Bongbong. At yung mga cronies nila at yung mga tsuwarewap nila ng mga politiko. Yun ang problema natin eh. Kung mas marami tayong may papakulong na mga magnanakaw sa Pilipinas dahil dyan sa Blue Ribbon Committee, di hihinto ang corruption sa Pilipinas, di yung pera ng bayang Pilipinas mapupunta sa mga tao sa serbisyo. I-impeach mo si Inday Sara. Wala namang relevance si Inday Sara sa mga nangyayari ngayon. Mas uunahin natin yun. So ibig sabihin, mas gusto nyo unahin yung politika. And kaya ayaw nitong putaragis na asidre na ito na mag-subcommittee at mag-Blue Ribbon Committee kasi nga damay sila. Damay ang Tingog party list dito. Ang laki. Sila ang may pinakamalaki na nakuhang pera sa bayang Pilipinas. Si Martin Romualdez, siya ang pinuno. Yung asawa niya ang may hawak ng pera. Tapos lahat ng pera ng Pilipinas dinadala sa party list nila na puros kaalyado nila. Tsaka anak nila, pamilya nila, yung mga miyembro ng party list na yan. Pinakamalaki. 8 billion yata or more yung nakuha nila ng Tingog party list. Kaya takot na takot talaga tong Tingog party list. Diyan sa Blue Ribbon Committee hearing ng flood control. Bakit? Kasi nga sila, napakarami rin nilang mga insertions ng flood control. So masisilip sila. Kaya ayaw nila. Ayon yan kay Tingog Party List Representative Jude Asidre. Umapayat na rin to. Dati parang pwede nang katayin to pero ngayon medyo nangangayayat na rin, problemado na rin si Tanga. Pareho ako ng katanungan ng marami na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Bakit daw pinipilit gawin yung flood control sa panahon nito? Gago, kasi magtatag-ulan na. Matapos na summer, magtatag-ulan na. Yung pangako ni Bongbong Marcos na may makukulong, putang ina, hanggang ngayon puros mga kalaban pa rin niya sa politika yung mga nakakulong. Yung amo mo nagpalamon sa'yo at bumusog sa yung kupal ka na si Martin Romualdez, hanggang ngayon nasa laya pa. Tapos ang isasampang kaso ng ombudsman, bailable pa. Yung kay Jinggoy, non-bailable. Yung kay Cheese, non-bailable. Kay Villanueva, non-bailable. Kay Bong Revilla, non-bailable. Tapos yung sa kanya, bailable. Para lang masabi na kinasuhan si Romualdez, pero pag nagbayad si Romualdez ng bail, wala na, malaya ulit siya. Ayaw nitong gagon to, ayaw nitong biik na to na magsimulaya ang hearing na yan dahil sangkot siya, si Erwin Tulfo at sandamukal na mga congressman. Dahil pag pinatawag sila Pangandaman, pinatawag sila Bersamin, pinatawag yung 18 Marines, mga pangalan nila yung lulutang doon. Sila Kimbo, hindi ba? Sabi ko nga sa inyo, si Attorney Levy Baligod, confident siya na kapag nailabas nila lahat ng mga ebidensya na meron sila, mababaliw kayo. Hindi ba kayo excited doon? May mga videos daw sila. Videos, images, mga receiving parang proof of receipt ng mga pera na dinideliver netong 18 Marines. Kompleto daw sila. Kaya ito, tain-tai. Ayaw niya, mas gusto niya yung impeachment ni VP Sara. Inang yan. Wala na. Asidre. Wala nang problema yung impeachment ni VP Sara. Hindi man kayo makakapagpropaganda dyan sa hearing sa Senado kasi bobo man yung panelist ninyo ng mga prosecutor. Si Leila de Lima, si Chel Jokno, mga tanga yan. Hindi nga nananalo sa eleksyon yan. Sila Chua. Si Chua nga, pucha. Si Isko nga, hindi niya kaya. Si Inday pa. Tapos ang katapat na mga abogado ni Inday Sara, putsang ina, Narvasa at saka Fortun. Patay kayo dyan.
Ang pinakamasaklap pa nito, mga bossing, magbabawas pa daw sila ng mga ebidensya para daw mas maging accurate. Oh, kasi nga hindi nila alam kung ano yung mga bala na hawak ni Inday Sara sa kanila. Kasi baka mamaya lahat ng mga bala nila, putya kompleto na sagot si Inday Sara doon. So ang gagawin nila, magfo-focus sila sa salin. Doon lang sila magfo-focus. O kasi hindi nila kayang patunayan yung iba eh. Yung salin kasi, madaling madaling loko-lokohin yan. Ganyan ang ginawa nila kay Corona eh. O, si Corona, yung mga articles of impeachment ni Corona na basura lahat yun, mahirap patunayan. Doon lang siya sa salin na dali. Oo, kaya ito talaga magiging madugo talaga ito. May expose, imbis na may expose si Inday Sara, may expose itong mga tangang mga Committee on Justice diyan sa Congress. Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Ang ina, partial nga tapos tinapos. Bobo, may partial bang tinapos? Dapat dyan, impartial ka. Ang partial report. Puta, meron bang ganun? Hindi pa tapos? Hindi ka naman nag-hearing, nagkaroon ka ng partial report? Kasi dun sa partial report, putang ina, wala yung amo mo. O, pero ngayon, pag binuksan yan, puta, ipapatawag yung amo mo, tingnan natin kung pupunta, nagsalita na yung amo mo, I will not go down alone. Alam na rin naman ni Martin Romualdez na wala na siyang takas dyan eh. Alam na ni Martin Romualdez na talagang papunta sa kanya yan because hindi mo maloloko ang taong bayan. Pinsan mo presidente. Ikaw ang Speaker of the House. Asawa mo yung may hawak ng pera. Si Zaldico, bata mo, tao mo. Hindi naman daw binibigyan ng mga espesyal na komite ang mga party list noon. Pero grabe ang kapangyarihan na binigay mo kay Zaldico. Tapos sasabihin mo wala kang kinalaman. Gago ka ba? Maloloko mo ba taong bayan? Walang maniniwala. Katulad din sinasabi nito, walang maniniwala na ang taong bayan nakafocus sa impeachment. Wala na nga interest yung taong bayan sa impeachment. Kung may nangyari sa impeachment na paninira kay Inday Sara, sana bumagsak yung approval and trust rating niya. Tumaas pa nga ng 1 puntos eh. Kaya tumaas ng 1 puntos yung kasi pinagtatawanan kayo dyan sa Congress. Pinagtatawanan kayo ng mga Pilipino dyan sa Congress dahil puta alam nila lahat ng mga pinaggagawa nyo dyan, puro politika at propaganda lang. Tinutukoy ni Isidre ang Partial Flood Control Project na 7 pa lang ang pumipirma para matuloy sana ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon. So, kailangan may kondisyon para matuloy yung investigasyon. Gago. Para matuloy yung investigasyon, mag-imbestiga ka. Bobo ka pala eh. Di ba? Matutuloy yung, para matuloy yung investigasyon, kailangan pumirma kayo dito. Gago, tapusin natin. Bakit kailangan ng partial? Hindi, kailangan tapos lahat. Meron tayong final resolution. At saka recommendation, hindi yung partial. Kasi yung partial, kailangan niyang maipasa. Kasi dun sa partial report, nandoon yung pangalan ng mga taga-minority. Okay, kasi nga, yung mga inimbita nila ng mga resource person dyan, putang ina, puros mga sindikato nila. Kaya, kaya nilang manipula. Ngayon, si Rodante Marcoleta, patay kayo. Patay kayo. Tapos sa subcommittee ni Rodante Marcoleta, wala pang ni isa sa mga ulol na ito ang miyembro. Tangin na niyan. Kaya panay ang atake nila kay Rodante Marcoleta kaysa tumanggap daw si Rodante Marcoleta ng pera galing sa isang private na person. Dahil, tangin na yan naman. Pera ba ng taong bayan yan? Hindi naman. Ninakaw ba sa taong bayan yung pera na yan? Hindi naman. Ibinigay yan sa kanya as donasyon. So anong problema nung dineklara naman niya? So doon pa lang alam mo na talagang kaya nga si Marcoleta di naman siya takot. Sabi ni Marcoleta, ulul. Tangina ninyo, hindi nyo ako kaya, abogado ako kayo, hindi. Committee sa ilalim ng dating chairperson nito na si Senator Ping Lacson. Si Senate President Alan Peter Cayetano mismo nga naganunsyo kahapon na magkakaroon na ng subcommittee ang Senate Blue Ribbon at si Senator Rodante Marcoleta raw ang magiging chairperson. Tanong ni Isidre, kaninong naratibo kaya ang mangingibabaw sa magiging pagdinig ng naturang subcommittee? Para sa hapon sa impeachment, medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Huwag naman sanang ganun. Ulol! Sa impeachment, at least twice a week lang ang impeachment. Pwede naman na hindi isabay eh. Pwede naman na kung Tuesday, Thursday yung impeachment, din Blue Ribbon Committee, gawin natin MWF. Tangina, niloloko nyo taong bayan eh. Kaya naman nilang i-schedule yan. Yun nga ang kagandahan ng may subcommittee. Kasi hindi ka nakafocus sa isang malakihan lang. Pwedeng lahat ng mga corruption sa Pilipinas, mayroong may mga subcommittee na nakatutok doon. Aside from the main committee, which is the Blue Ribbon Committee. Ang kinakatakot kasi nitong baboy na ito, yung pangalan niya lumabas. Ang kinakatakot ng baboy na ito, ma-expose yung mga pagnanakaw ng party list nila. At ang kinakatakot ng biik na ito, yung amo niya na si Romualdez at saka si Yeda, sino yan?
Yeda Romualdez, putsang ina mapatawag dyan at mabulatlat yung mga proyekto nila. Pati yung mga congressman dyan. Oo, yung mga congressman dyan na alam ni, siyempre kilala man ni Marcoleta mga ngayon kung sino yung mga magnanakaw dyan. Once na may inimbita si Marcoleta dyan at hindi nagpunta, yari. Sigurado, mapapahiya. Diba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Dagdag pa ni Isidre, hindi raw magandang tignan para sa publiko na ang ilan sa mag-iimbestiga sa flood control scandal ay dawit din dito. Kaya ibang opisina raw ang dapat humawak sa mga kasong may kaugnayan sa Anak ng putya. Pag sa kanila, pag sila ang may hawak ng investigasyon, ano sa kanila, pag okay lang sa kanila. Pero pag iba ang may hawak, sangkot daw. Utang ina ninyo, hindi nyo ba naisip nung nagpa-file kayo ng impeachment kay Inday Sara? Hindi nyo ba nakita na lahat ng mga member ng Committee on Justice, lahat halos putang ina puros may mga kaso ng pagnanakaw? Di ba yun nga yung sinasabi ni Bong Suntay? Maraming mga haka-haka, maraming mga ebidensya nagsasabi, mga magnanakaw daw tayong mga congressman at karamihan sa mga yun nandito sa committee na to. Hindi ba dapat linisin muna natin yung mga pangalan natin bago natin litisin si Inday Sara? Dahil tayo mismo dito sa Congress magnanakaw tayo. Di ba yun yung sinabi ni Bong Suntay nung nagsisimula yung ano na yan, yung hearing dyan sa tungkol sa impeachment ni VP Sara na anong delikadesang meron tayo na inaakusahan tayo na magnanakaw tapos sinasabi natin or lilitisin natin yung pagnanakaw ng ibang tao. Di ba dapat ayusin muna natin yung bahay natin? Di ba dapat nung sinabi ng 18 Marines na nagbibigay sila ng pera sa mga congressman na ito, di ba dapat hinahabol muna natin yung mga nagkakasala dito sa loob natin? Bakit natin hinahabol si Inday? So ganun din Nag-imbestiga dyan sa Committee on Justice, unang-una mga magnanakaw. Pangalawa, puros makakaliwa, NPA, komunista. Tapos, hindi pa man nagsisimula, alam na natin na guilty na si Inday Sara. Ngayon, dito sa flood control scandal, ayaw nila na si Marcoleta kasi daw yung mga members noong nung committee sangkot. Putsang ina, hindi naman ibig sabihin sangkot. Hindi naman ibig sabihin isinasangkot, may kasalanan na 'Di ba? Presumption of innocence. Bobo talaga to si Isidre. Ang ina nito, takot na takot kabang-kaba. Dati mayabang yan Pag nagsalita yan, puro angas. Pero kita mo ngayon, bumubula na yung bibig. Bumubula na yung bibig. Alam niya Alam niya na po, the end na nila, katapusan na nila. Susunod na eleksyon, wala nang pera yung yung tingog party list para ipamudmud So hindi naman nanalo yan. flood control issue. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa ombudsman, which is the proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum. Naniniwala ka ba na naniniwala to na ang proper forum si Boying? Kaya niya sinasabi na ang proper forum si Boying kasi nga si Boying didemanda yung amo niya pero available. Imaginein mo kung si Boying ididemanda ito si Martin Romualdez ng non-bailable plunder, malversation kung yan at engraft. Kung katulad ng kaso ni Bong Revilla, ni Jinggoy, yung ikakaso dito kay Martin Romualdez, which is naniniwala tayo na mastermind. 'Di ba? Sa tingin mo sasabihin nito na kay ombudsman dalhin yung kaso? Hindi. Siyang sasabihin niyan, kalimutan na yan. Huwag nang dalhin kay ombudsman kasi kita mo talagang kampi pa rin nila si ombudsman. Kunyari lang binabanatan ni ombudsman si Romualdez. Pero sa totoo lang, putya nag-uusap-usap mga yan, huwag ka mag-alala. Bibigyan kita ng kaso pero magaan lang. Hindi ka makukulong. Style ng mga yan. Nilinaw rin ni Isidre na tuloy-tuloy ang trabaho ng Kongreso para solusyonan ang mga krisis na kinakaharap ng bansa kaya hindi raw dapat mamili sa pagitan ng impeachment o iba pang mga issue. Hindi ito parang I love you more, I love you less. Di ba? Hindi kami kailangan mamili. Di ba? So parehong kailangan gawin, parehong kailangan bigyan ng atensyon. Nakamatsyag naman daw ang bayan sa magiging kilos ng Senado. Wala na. Alam na ng bayan. Yung bayan, bukas na. Wala na nga interest Alam mo ba? Na itong birthday ni Inday Sara nagkakainan ng mga Duterte supporter diyan sa Senado. Naman nag-boodle fight sila ngayon. Meron silang kanya-kanyang mga dalang pagkain. Nagkaroon ng party para kay Inday Sara. Sino-sino tong mga to nag-party para kay Inday Sara? Mga normal na mga Pilipino, mga vloggers. Yung mga vloggers na yun, binabayaran ba ni Inday yan? Wala. Maniwala kayo, ulit-ulitin ko. Pasko, ang regalo ni Inday sa akin, Joy Liquid, Joy Liquid, hindi liquid seasoning, putsang ina, nor yun Yung panghugas ng pinggan. Yun ang regalo sa akin, paano mo babayaran? Yung mga tao na nandiyan dyan, talagang sumusuporta kay Inday yan. Maaring hindi sila, handful lang sila, maaring konti sila, pero ang nire-represent niyan, bawat isa dyan, libo-libo ng mga Pilipino. Kaya maniwala kayo. Hindi nyo kayang gawin to. Kahit magpakain si Martin Romualdez sa labas ng Congress, libre. Siyang gagastos. Putang ina niyan. Walang kakain. Baka malason pa